Akala ko, normal lang tong ride na to. Mahaba pa tong pababa. Mabano, ganito. Ibabalik ko na lang. Ibabalik ko na lang. Hanggang sa umabot na ako dito. Ako si Loki at ngayon dadalhin ko kayo sa isang lugar na malaparaiso. Simulan na natin ang kwento. Morning, kapar. So, nandito nga pala tayo ngayon sa Mirador Hotel. Yan, dito yan sa may Talavera. So, dito tayo magsisimula. Actually, dito na ako kahapon pa. Pero, late na kasi ako dumating. Talagang pinlano ko na dito ako magsisimula mag-start na mag-video pagkagising natin. Mula dito sa Talavera, tutulak tayo papuntang San Luis, Aurora. So ano pa hinintay nyo? Tara, pasal tayo. Papunta na tayo ngayon sa San Luis, Aurora. So tara, samahan nyo ako. Baybayin natin tong bypass ng Talavera para makarating tayo sa San Luis. Let's go! So mga kalokos, binabaybay na natin ngayon tong bypass ng Talavera. At mabuti nga nagkaroon na ng ganitong daan. Dahil pagkakatanda ko noon pa, siguro mga 2 to 3 years ago, wala pa tong kali na to. So umiikot pa talaga ng napakalayo. Pero ngayon, eto na, meron ng mga access road na ganito na makakatulong sa mga bawat motorista. Napakalawak ng landfill talaga dito. Kaya pag inabutan ka talaga dito ng tanghaling tapat, malamang sa malamang, sunog ka. Ang init masyado. So, ganda ng ano dito, ng mga bukid. No, paani na to, aanihin na to. So according kay Google Map, para makarating tayo dun sa mismong destination natin, abutin tayo ng 3 hours and 27 minutes dahil is 130 kilometers ang ating tatakbuhin. So mga alas 10 o hanggang alas 11, nandun na tayo sa ating destination. So yan mga kaparo, so nandito na tayo ngayon, papunta na tayo ngayon ng Baler or ng San Luis, Aurora, kung saan talaga tayo tutungo. At nagpagas muna tayo dito. And so gamit pa rin natin syempre yung Transalt natin na 750. Pag full tank na tayo dito para dire-diretso yung biyahe na natin. Hindi na tayo huminto pa kung saan, di ba? Baka maubusan na rin tayo dahil 2 bar na lang din, kaka 2 bar pa lang na lang din nung ano natin, motor natin. So yan, hintayin lang natin itong matapos. So gasolina nga pala dito is ATP 0.10 per liter. So premium yun yung kinakarga natin dito sa motor natin. Ang kukulit oh, tignan nyo. Kala mo meron mga broccoli dun oh. Parang may mga broccoli. Ang kulit. Napahinto tuloy ako, kala ko broccoli malaki. So hinto tayo dito. Yan, para silipin natin yung ganda ng Canilid Dayo Dam pala. So hindi siya Pantabangan Dam. So tara, hinto muna tayo dito.
So palipad lang tayo ng drone shot. Ang Canili Dayo Dam ang reservoir na itinayo noong dekada 1970 na isang earth-like structure na matatagpuan sa hangganan ng Aurora at Nueva Vizcaya sa Pilipinas. Dahil sa dam na ito, nabuo ang isang napakagandang reservoir na hindi lamang nagbibigay ng kahanga-hangang tanawin kung hindi mahalaga rin sa supply ng tubig sa rehiyon. Kaugnay ito na mas malawak na infrastruktura para sa irigasyon at hydroelectric power na sumusuporta sa agrikultura at enerhiya ng bahagi ng Cagayan Valley. Bukod sa kahalagahan nito sa infrastruktura, kilala rin ang lugar sa tahimik na kapaligiran, malamig na simoy ng hangin at scenic mountain views, isang hidden gem para sa mga riders, campers at travelers na naghahanap ng kakaibang adventure sa Hilagang Luzon. Grabe talaga ang Pilipinas. Isipin mo, kahit ilang beses na ako nakapunta dito, iba pa rin talaga yung nararamdaman ko na napapawaw na lang talaga ako sa ganda ng mga tanawin dito papuntang Baler. Talagang walang eksaktong salita ang babagay sa lugar na to dahil napakaganda talaga. Grabe. Ay. May arko na tayong dadaanan. Ayan, maligayang pagdating sa bayan ng San Luis, Aurora. Yan, nasa San Luis, Aurora na tayo. Pero pumunta muna tayo ng Baler since maaga pa naman, alas 10 pa lang naman. So yan mga parso, nandito na tayo sa bayan ng Baler. Ito na yung mismong arko nila. Ayan o, diba? Astig. Ayan o, picture sila ate o. Alright. Then mga kalokso, nandito na tayo ngayon sa Baler. So ito na yung mismong spot ngayon dito. Before yung nandun sa may kanan eh. Pero ito na yung mismong magandang spot na ngayon. Ito na yung mismong parabang boardwalk ba? Tawag nila dito. Hindi ko malaman eh. Pero ito na nga yun. So ayan o, yun nga lang, mahirap lang tumambay dahil mainit. Masasunog ka dito. Oh, di ba? Dami yung aso. That's G's. So pwede pa tayo magpalipad ng drone. Palipad lang tayo ng drone. Urong lang tayo sandali doon ng konti. Ganda oh. Ganda ng alon. Di ba? So, no parking lang talaga dito sa right side. So hanap lang tayo ng spot lang dito na pwede tayo mag-park tapos palipad tayo ng drone. Pero baka sunog din ng kulay nito. Yeah. So yan mga kalokso, papunta na tayo ng Debut or yung Debut Cove or beach na tinatawag nila dito sa Baler. So from Baler, according kay Google Maps is 45 minutes.
So ito na yung dinadaanan natin. Kung mapapansin nyo, medyo residential, parang ganon itong lugar na to, dahil makita natin daming mga bahay, may mga tricycle na pumapasok din. Pero napakaganda ng lugar, para akong nasa Kasiguran, doon sa kabilang dulo. Dito parang pwede mag-row camping, oh. Paalam ka lang sa may-ari. So sa Kasiguran, parang ganito yung lugar na papuntang Kasapsapan, dun sa mismong beach dun. So ganito yung vibes. So parang parehas na parehas. Nagtataasan yung mga puno, may mga puno ng buko, nyug, ganun. Tsaka yun, maayos na rin yung kalye. Kahit dito, maganda yung kalye. So accessible siya. Pero hindi natin alam kung hanggang saan to itong kaling sementado. Baka bandang dulo medyo rough road, dahil according kay Google Map 31 minutes pa ang layo ko. So 11 kilometers. Oh, ganda dito. At meron pang isa, yung pinuntahan ko na Sinago Cove sa Isabela. Halos ganito rin yung vibes. Nagtataasan yung puno, tahimik. Alam mo yung parang nasa liblib ka na lugar na talaga. Malayo ka sa Kabayasnan. Dahil na, tignan mo yun. Kaya to? Tangay na, sana kaya. Say na, gago. Ayos. May belo pa ako. Buti na lang sinimbus yung kasama natin, itong Transalp. Kung hindi, patay tayo. Ito po, downshift tayo. Okay dito. So ganito yung itsura ng lugar. Grabe. Nabigla ako dun, ah. Nagulat ako, kaya ko pader. Pero mabuti na lang, sementado na. Isipin mo na lang kung rough road, di ba? Or rubble, stone ang nandito sa lapag, di ba? So isipin, para kang pumanik ng takadang. Nabigla ako dun, ha. Pero yun, may mga tricycle naman tayong nakakasabay at may nakasalubong nga rin tayong mga scooters. So dapat dun maganda-ganda ang panggilid mo. Pag hindi ganun kaganda ng panggilid mo, wala. Baka ito rin nga, hindi ko lang malaman, baka ito rin yata yung daan na magdudugtong sa Dingalan at Baler. Sa pagkakaalam ko, parang ito din yata to, ito rin to, Mamaya natin malalaman dito kapag medyo napahinto tayo at meron tayong mga nakausap na lokal. Grabe, oh.
Pero kung ito man yung daan na magdudugtong sa Dingalan at Baler, napakaganda. Dahil dito pa lang magpatag na ang maganda na ang kalsadahan. Di ba? Yun nga lang, pag ito nadaanan man ng mga truck, ayun lang, baka dun magsisimula masira ulit. Pero kung ito gagawin lang daanan ng mga sasakyan o yung mga maliliit na sasakyan, wag lang talaga yung mga 10-wheeler, dahil isa sila sa mga dahilan kaya nasisira din ang mga kalye. Mas lalo na kapag natatraffic sila or nahumihinto. Kumbaga hindi kaya minsan nung mga semento, yung bigat nung mismo sasakyan. Grabe yung lugar, oh. Para akong nasa Snake Road. Oh, para akong nasa Snake Road. Sipin mo kung doon pa tayo pupunta, oh. Tayo na. Doon ba tayo pupunta? Yun, doon ba? Tayo na. Oh, di ba may sasakyan, oh. Kawawa dito ang truck. Hindi pwede dito mga ano. Kasi masyadong stiff yung mga ahon. Tsaka yung mga pababa, pwede silang maaksidente o yun, mawalan ng preno. Kahit nga sa mga sedan or sa mga motor na maliliit, pwedeng maaksidente ka dito pag di biglang lumusot ang ano mo ang preno mo. Grabe tong kali na to. Parang tingin ko ito nga yata yung magdudugtong sa daan ng Baler tsaka ng Dingalan. Sana tama ako, sana. So 22 minutes bang layo ko doon sa pupuntahan ko na beach. Para ako nasa Cordillera din. Ang dami kong naiisip, ang dami kong nahalintulad. Lang may mga landslide, oh. Mga adobe. Tamaan ka niya sa ulo. Yung may paahon dun. Saan kaya yung paahon na yan? Ay putang ganda. Kahit dito sulit na. Grabe, oh. Oh, ayun, oh. Grabe ang ganda nun, oh. Kaya daan nun. Ay, ito. Parang ikutan ko muna. Ang ganda ng lugar na yun. Ano nga muna. Pagbalik ko na lang. So yun yung kanina nating natanaw dun sa taas ng bundok. Yun yung ano, Fortuner. Akala ko kanina ano lang adventure. Hindi pala, Fortuner pala yun. Grabe, tignan mo yung kalye, oh. Oh. Nakaka-excite tong kalye na to, boy. Segunda lang tayo.
kung pataas to, eh yung pupuntahan ko beach, so ibig sabihin may pababa pa. Grabe, ang ganda dito. Grabe. Nakakatakot lang dito siguro pag gabi. Pag gabi ka babiyahe dito. Dapat to pagkatapos nilang gawin yung kalye, itong mga gilid, lagyan na rin sana nila ng ilaw. Oh no, seryoso? Saan yung daan? Siguro. Off-road. Kinabahan ako dun sa nakita ko ha. Paano kaya ako mamaya ay bukas pagbaba ko. Tignan mo yung lugar oh. Oh, rough road ulit. Tama na ba itong tama pa rin ba itong dinadaanan ko na to? Siguro tama pa rin to. Wala nang patay-patay ng camera to. Bahala na. Kasi may sedan pa nga na dumadaan eh oh. Init!
Kaya pa ba dun? Tangina. Malalim. Mahaba pa itong pababa. Mabano? Ganito. Ibabalik ko na lang. Ibabalik ko na lang. Ano na? Kaunti lang po yung ganito taas, semento na. Ah, okay. Ito lang. Ah, delikado. Dulas. Ha 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 ha. Wah. Pagsubok to ah. Ah. Pinagpawisan ako ng malagkit. Grabe. Grabe. Ito pa isa. Tayo sa kaliwa. Ito naman to eh. Madali na magsakman, safe na. Oh, nakasurvive. Bukas na lang ulit kayo. Dami na. Grabe. Ten minutes away. Doon sa pupuntahan natin.
for the longing heart. Just another day to be with ya, with ya. Baby, there's no plan for the wicked. Darker are the days for the bitter ones. Baby, I'm just happy to be with ya, to be with ya. Baby, there's no plan for the wicked. There is no goal for the longing heart. Just another day to be with ya. When everything ends, it's a brand new start. Baby, there's no plan for the wicked. Darker are the days for the bitter ones. Baby, I'm just happy to be with ya. Ooh, there's no plan for the wicked. Ooh, there's no plan for the wicked. So yan na mga kalokso, nandito na tayo ngayon sa Dibut, Aurora. So barangay San Luis pa rin to alam ko or hindi na. But anyway, so yun. So nakita naman yung mga dinaanan natin na talagang akala mo patag or pader yung dadaanan mo pero hindi. Pero syempre since adventurer naman tayo, so okay lang, kayang-kaya, walang problema. So tara, set up muna tayo. Kaya naman po. Ano lang pababa ay papanik ka. Medyo sa Sobrang bilas ko ng pagpababa. pagpababa. So naghamok na lang kasi ako kasi para at least mabilisan lang yung setup at mabilis lang din iligpit. Hindi na tayo nag-tent. At ako lang naman din. Siguro kung malamig naman mamaya, kayang-kaya na lang natin yan tiisin. Diba? So yan, kung kita nyo, may upuan lang ako sa loob, tapos yun yung hammock. At andyan na rin yung EcoFlow para at least meron tayong charger dun sa baterya ng drone. At dun sa ibang gadget pa natin, katulad ng cellphone, katulad ng action cam nating nagamit. At least meron tayong charger. Dahil walang kuryente dito. At di naman natin kailangan mag-music or ng internet. Kaya nga tayo nandito sa nature para kumonek sa nature, hindi kumonek sa internet. Diba? So tara, ikot ko kayo dito. Tignan natin yung mismong dagat. Dahil ngayon naka-low tide. So silipin natin. So hindi natin masasabi na white sand siya or mga pebbles dahil halo. May mga batong maliliit tsaka corals na mga patay na corals at buhangin. Siguro tong part lang na to dahil kung mapapansin nyo, dun sa malayo na yon, mukhang doon talagang buhangin. Dito yung mabatong part na. Kaya naman ako dito ako pumuesto dahil mas malilim kaysa doon na para bang tutok na tutok doon sa araw. Pero kung sa lilim, sana din ako kapwesto na yon. Dahil mas walang araw doon. Tsaka mayroon pang mga cove doon, oh. Isipin mo, may mga lugar doon na cove. Or mga talagang wala sigurong access na para makapunta ka doon sa lugar na yon. Kaya walang tao doon. So napakababa ng dagat. Ayan, napakababaw, naka-low tide. So yan, so meron siyang flatbed or yung parang natawag yata nilang parang bahura, parang ganyan yan eh. Mababaw na part pero mapakapansin nyo dun sa mismo malayo na yon, nandun na yung pinakamalalim na part. Parang bangin yan. Ganda ng lugar na to.
So marami naman na rin ditong turista na pumupunta dahil hindi naman talaga to masesekreto minsan. Mas lalo na kung nagkakaroon ng access na daan tulad ng mga dinaanan natin. Pero sana sa mga bumibisita sa mga ganitong lugar, tulungan rin nating alagaan yung nagmamay-ari nung resort. Katulad nito, mga nandito, yung mga nakausap natin, at sila yung mga native dito na nakatira, yung mga lokal. So dapat tulungan natin sila na maglinis o pangalagaan tong lugar natin, mga ganitong lugar. Huwag nating hayaang mababoy. Unang-una, syempre yung mga dinala natin ditong mga pagkain, tulad ng mga binibili natin sa palengke, di ba? Para meron tayong baon dito. Sana, pagkatapos nyong gamitin, itapon natin sa tamang tapunan kung hindi man yung mabibitbit pa uwi. Di ba? So, ganun lang naman ang gagawin lang natin doon. So, yun. Or meron naman siguro silang maaring tapunan na talagang dun talaga tinatapon at sinusunog. Diba? Pero syempre yung pagsusunog rin minsan ng basura, hindi rin naman din nakakaganda yan sa sa ating kalikasan. So kung maaari, siguro kung nabubulok man ito, baon na lang sa lupa. At kung hindi naman katulad ng plastic, iuwi natin. Siguro doon natin itapon sa mismong bayan or mayroong mga tamang tapunan naman talaga, di ba? Ayan. So maya-maya naman na tayo, pahinga muna tayo at damnamin natin yung simoy ng hangin dito na nanggagaling sa dagat. Actually, yung simoy na yan maalat yan. Mabilis makapagpaitim yan. So, tara, pahinga muna tayo. Ayan mga par, so gagawin natin ngayon magkakape lang muna tayo. So gamit natin itong bago nating burner dahil nga yung last time, di ba, sira na nung nagpunta tayo dito sa Tanay Rizal. Ito, kape muna tayo. Let's go. Anlawan muna natin dahil may alikabok.